Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? May mga sugat na tanging pagmamahal lang ng isang magulang ang makapaghihilom. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na dapat ay kanlungan ang siyang pagmumulan ng pinakamalalim na pilat? Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang pinakamahirap na ibigay, lalo na kung ang sugat ay mula sa taong inaasahan mong mag-aalaga sa'yo. Ngayong gabi, samahan ninyo akong buksan ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa paghihiganti, kundi sa tapang na muling buuin ang isang basag na puso. Ito ang kwento ni Ricardo at ng kanyang munting anghel, si Gelly. Music fades out, nakatunghay ang mamahaling sapatos sa harapan ng kanyang mga mata. Ang itim na katad nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, maliban sa isang bahagi sa unahan na may bahid ng maitim na putik. Malamig ang marmol na sahig sa kanyang mga tuhod, kasing lamig ng titig ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Linisin mo. Ang boses ni Marisa ay malambing, parang isang awit, ngunit para kay Angelica de Villa o Gelly, na 8 taong gulang pa lamang, ang boses na yon ay may lason. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit pinipigilan niya ito. Alam niyang lalo lang magagalit ang kanyang Tita Marisa kapag nakita siyang umiiyak. Hindi mo ba ako narinig, Angelica? Ulit ni Marisa, bahagyang yumuko. Sabi ko, linisin mo. Gamitin mo ang dila mo. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Gelly. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang tawagin ang kanyang papa. Papa, nasaan ka na? Umuwi ka na please. Ngunit alam niyang nasa opisina pa ito, abala sa pagpapalago ng kanilang kumpanya. Hindi siya naririnig ni Papa. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa sapatos. Amoy, katad at mamahaling pabango. At lupa. Ang bawat sentimetro ay parang isang walang hanggang paglalakbay patungo sa impyerno. Napapikit siya ng mariin nang dumampi ang dulo ng kanyang dila sa magaspang na putik. Mapait, malamig, nakakadiri. Pinilit niyang linisin iyon habang ang kanyang puso ay paulit-ulit na dinudurog. Nang sa wakas ay natanggal na ang lahat ng dumi, narinig niya ang isang mahinang tawa mula sa itaas. Very good, sweetie. Bulong ni Marisa. Hinahaplos ang kanyang buhok na para bang isa siyang alagang aso. Ito ang ating munting sikreto, ha? Ang mga mababait na bata ay marunong magtago ng sikreto. Maya-maya pa ay bumukas ang malaking pinto sa kanilang harapan at pumasok si Ricardo de Villa, matikas sa kanyang suot na business suit, ngunit bakas sa mukha ang pagod. Agad na nagbago ang anyo ni Marisa. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang sinalubong ng halik ang asawa. Welcome home, mahal, sabi nito. Hindi napansin ni Ricardo ang namumutlang mukha at nag-aalab na mga mata ng kanyang anak. Dire-diretso siya sa sofa at umupo. Kinuha ang telepono upang tingnan ang mga huling email. Papa! Halos pabulong na sabi ni Gelly. Tumingin si Ricardo, ngunit hindi sa mga mata niya. Oh, Gelly, andyan ka pala. May pasalubong ako sa'yo. Inabot nito ang isang malaking paper bag. Isang bagong manika. The one you saw on TV. Isang manikang nagkakahalaga ng libu-libong piso. Pero ang kailangan lang ni Gelly ay isang yakap. Isang tanong kung kumusta ang araw niya. Isang sulyap man lang na nagsasabing nakikita siya nito. Tinanggap niya ang manika, yumuko, at walang imik na tumakbo paakyat sa kanyang silid. Doon, sa loob ng banyo, isinuka niya ang lahat. Isinuka niya ang hapunan, ang pait, ang takot, ang kahihiyan. Kumuha siya ng tuwalya at paulit-ulit na ikinuskos sa kanyang dila. Umaasang mabubura ang alaala ng putik. Ngunit hindi ito nawawala. Mas lalo lang humapdi hanggang sa malasahan na niya ang sarili niyang dugo. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng silid ng kanyang ama. Nakita niya itong nakaupo pa rin sa kama, abala pa rin sa kanyang laptop. Gusto niyang pumasok,
Gusto niyang isumbong ang lahat. Ngunit nang mag-angat ng tingin ang kanyang papa, hindi siya nito nakita. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kawalan, malalim ang iniisip, tungkol sa trabaho, sa pera, sa mga gusaling ipinapatayo nito, hindi tungkol sa kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at bumalik sa kanyang kama. Ilang oras ang lumipas. Tapos na sa kanyang trabaho si Ricardo. Isang pamilyar na kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Masyado na naman siyang naging abala. Hindi na naman niya nakausap ng maayos ang kanyang anak. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid ni Gelly. Inaasahan niyang makita itong mahimbing na natutulog, yakap ang bagong manika. Ngunit sa halip, sa tulong ng dim light mula sa lampshade, natanaw niya ang isang maliit na anyo sa pinakasulok na bahagi ng kwarto. Nakasiksik doon si Gelly, yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang buo niyang katawan. "Anak?" Tawag ni Ricardo. Naglalakad palapit. "Gelly? Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa natutulog?" Umangat ang ulo ni Gelly. Sa ilalim ng malumbay na ilaw, nakita ni Ricardo ang mga mata ng kanyang anak. At sa isang iglap, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang mga matang iyon ay puno ng isang uri ng takot na hindi pa niya kailanman nakita. Isang malalim, dalisay na lagim na hindi dapat makita sa mga mata ng isang bata. "May problema ba, anak?" Malumanay niyang tanong. Iniuunat ang kanyang kamay. Umiling lang si Gelly, paulit-ulit. Ngunit ang mga mata niya ay sumisigaw ng ibang sagot. Isang kwento ng pangingilabot na hindi kayang isatinig ng kanyang bibig. Binuhat ni Ricardo si Gelly mula sa sahig at maingat na inihiga sa kama. Kinumutan niya ito, ngunit ang panginginig ng bata ay hindi tumigil. Ang mga matang dilat sa takot ay nakatitig pa rin sa kawalan. Tila may nakikitang halimaw na siya lang ang nakakakita. Umupo siya sa gilid ng kama hanggang sa unti-unting pumikit ang kanyang anak. Marahil dahil na rin sa pagod. Ngunit si Ricardo ay hindi na dinalaw ng antok. Ang larawan ng takot sa mukha ni Gelly ay nakatatak sa kanyang isipan. Anong nangyari? Nagkaroon ba ito ng masamang panaginip? May sakit ba ito? Libo-libong tanong ang bumabagabag sa kanya. Ngunit lahat ng yon ay tinabunan ng isang nakakabinging katotohanan. Hindi niya alam ang sagot. Hindi niya kilala ang sarili niyang anak. Ang pakiramdam na iyon ay mabilis niyang iwinaksi. Napagod lang siguro ang bata. Sabi niya sa sarili, masyado lang siyang nag-iisip. Bukas, magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, sinubukan niyang patunayan na tama siya. Sa kanilang malawak na dining hall, kung saan ang almusal ay laging nakahain na parang isang piging, sinubukan ni Ricardo na maging isang ama. "Gelly, anak," sabi niya sa pinakamasayang boses na kaya niyang gawin. "Kamusta ang tulog mo? Masarap ba ang panaginip mo?" Dahan-dahang ngumuya ng pancake si Gelly, hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang plato. "Okay lang po," sagot nito. Isang salitang halos hangin lang ang laman. "Ricardo, hayaan mo na ang bata. Baka inaantok pa." Malambing na sabi ni Marisa habang nilalagyan ng kape ang tasa ng asawa. Ngumiti ito kay Gelly. Ang mga batang hindi kumakain ng almusal ay nagbibigay ng disappointment sa kanilang mga papa. Hindi ba, sweetie? Sa isang iglap, mas naging mabilis ang pagsubo ni Gelly. Halos mabulunan ito. Napansin ni Ricardo ang panginginig ng kamay ng anak habang hawak nito ang tinidor. At napansin din niya kung paano ito palihim na sumusulyap kay Marisa na para bang humihingi ng permiso sa bawat galaw. Isang inis ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam kung saan o kanino ito itutuon. Sa sarili niya, sa anak niya, sa sitwasyon. Ang pinakamadali ay ang kalimutan na lang ito. "May malaki akong meeting mamaya." Pag-iiba niya ng usapan. "This deal could be the biggest one for our company this year." "I'm sure you'll get it, mahal. You always do." Sagot ni Marisa. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga o sa kung anumang emosyon na nais niyang ipakita. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Ricardo para umalis,
Isang pamilyar na kotse ang pumarada sa kanilang driveway. Si Isabel Cruz, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo, na ngayon ay isa ng respetadong child psychologist. "Cardo!" bati ni Belle, may dalang isang kahon ng pasalubong. "Napadaan lang ako. May ibibigay lang sana ako kay Gelly." Masayang pinapasok ni Ricardo ang kaibigan. Ngunit ang nangiti sa mukha ni Isabel ay unti-unting naglaho nang makita niya si Gelly na tahimik na nakaupo sa may hagdanan, yakap ang manika. "Gelly, kumusta ka na?" Malambing na bati ni Belle. Isang tipid na ngiti lang ang isinukli ng bata. "May problema ba?" tanong ni Isabel kay Ricardo. Sapat na ang hina para hindi marinig ni Gelly. "Wala. Medyo masama lang siguro ang gising." Mabilis na sagot ni Ricardo. Ngunit hindi na kumbinsi si Isabel. Lumapit ito kay Gelly at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Habang kinakausap niya ang bata, napansin ni Ricardo ang propesyonal na tingin sa mga mata ng kaibigan. Isang tingin na tila nag-aanalisa, naghahanap ng mga senyales na siya mismo ay bulag. Ilang minuto silang nag-usap bago ihatid ni Ricardo si Isabel sa pinto. "Cardo, may napapansin ka bang kakaiba kay Gelly?" Diretsahang tanong nito. Naging depensibo si Ricardo. "Ano ang ibig mong sabihin? She's a quiet kid, Belle. Alam mo yan." "Iba ito," giit ni Isabel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "There's a certain fear in her eyes." Hindi siya makatingin ng diretso. At napansin kong palagi siyang tumitingin sa direksyon ni Marisa bago sumagot. "Sigurado ka bang okay ang lahat dito?" "Of course, everything is fine." Iritableng sagot ni Ricardo. "I give her everything she needs. The best schools, the best toys, a beautiful home. Ano pa bang kulang?" Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. "Binibigay mo sa kanya ang lahat, Cardo. Pera, laruan, bahay. Pero hindi ang presensya mo. Magkaiba yon." Tumama ang mga salitang yon kay Ricardo. Ngunit mas pinili niyang ipagwalang bahala ang kirot. "I have a company to run, Belle. Kailangan kong umalis." Sa kanyang opisina sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, sinubukan ni Ricardo na ibaon ang sarili sa trabaho. Mga numero, kontrata, blueprints, ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado niya. Isang mundong naiintindihan niya. Ngunit sa gitna ng isang mahalagang tawag, napadpad ang tingin niya sa kanyang wallet na nakabukas sa mesa. Isang luma at lukot na larawan ni Gelly noong ito'y 5 taong gulang pa lamang. Nakangiti, walang bahid ng takot, masaya. Isang kirot ng pagsisisi ang kanyang naramdaman. Tama si Sibel. Pero paano? Paano niya babaguhin ang lahat kung ang pagpapatakbo sa imperyong ito ang tanging paraan na alam niya para ipakita ang kanyang pagmamahal? "Para sa'yo rin naman to, anak." Bulong niya sa sarili, bago muling ibinaling ang atensyon sa trabaho. Sa mansyon ng mga De Villa, habang abala si Gelly sa pagguhit sa kanyang silid, tumunog ang telepono ni Marisa. Tiningnan niya ang caller ID at lumayo. Pumunta siya sa balkonahe kung saan walang makakarinig. "Hello?" sagot niya. Ang boses ay iba na ngayon, malamig at kalkulado. Nakikinig siya sa kabilang linya. Isang ngiting tuso ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. "Oo, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko," sabi niya. "Huwag kang mag-alala." Isang maling galaw na lang niya at tapos na ang lahat. Nakinig siyang muli. "Malapit na. Maghanda ka." Ibinalik niya ang telepono sa bulsa at huminga ng malalim. Pagharap niya pabalik sa loob ng bahay, ang nangiting tuso ay napalitan na muli ng maskara ng isang mapagmahal na asawa at madrasta. Gabi na nang umuwi si Ricardo. Dala-dala pa rin ang bigat ng mga salita ni Isabel. Naabutan niya ang bahay na tahimik. Marahil ay tulog na si Gelly. Umupo siya sa paborito niyang sofa sa sala, nagbuntong hininga at hinilot ang kanyang sentido. Kailangan niyang bumawi kay Gelly. Bukas na bukas ay babawi siya. Kinuha niya ang kanyang mamahaling fountain pen mula sa bulsa ng kanyang coat para isulat ang ilang paalala sa kanyang notebook. Ngunit sa kanyang pagod, dumulas ito sa kanyang mga daliri. Gumulong sa sahig
at pumasok sa ilalim ng sofa. Damn it! Mahinang mura niya. Inis siyang lumuhod, kinakapa ang ilalim ng madilim na sofa. Nang hindi niya ito mahanap, kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight para tumanglaw. Sinundan ng ilaw ang anino ng panulat. At doon, sa ilalim ng sofa, malapit sa isa sa mga paa nito, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit, itim na parisukat. Nakadikit ito sa kahoy, halos hindi mapansin kung hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Ngunit alam ni Ricardo kung ano yon. Nakakita na siya ng mga ganoon dati sa mga security briefings. Dahan-dahan niyang inabot ito. Isang maliit na bagay na may maliit ding lente sa gitna. Isang bagay na kumikislap ng bahagya ng tamaan ng ilaw mula sa kanyang telepono. Isang spy camera, isang hidden camera, at nakaturo ito sa eksaktong lugar kung saan laging pinaglalaruan ni Gelly ang kanyang mga manika. Nanatiling nakaluhod si Ricardo sa malamig na sahig. Hawak-hawak ang maliit na itim na kamera. Ang bigat nito sa kanyang palad ay hindi katumbas ng bigat na unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib. Isang spy camera. Dito, sa sarili niyang pamamahay. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang kanyang negosyo. May nagtatangka bang maniktik sa kanya? Isang kalaban sa kumpanya? Ngunit habang tinititigan niya ang maliit na lente, ang alaala ng mukha ni Gelly kagabi ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang takot, ang panginginig, ang mga matang sumisigaw ng tulong. At ang mga salita ni Isabel, may napapansin ka bang kakaiba kay Gelly? Sigurado ka bang okay ang lahat dito? Isang nakakakilabot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinalang napakapangit, napaka-imposible, na halos gusto na lang niyang itapon ng kamera at magkunwaring hindi niya ito nakita. Pero hindi niya kaya. Mabilis siyang tumayo. Ang bawat galaw ay may biglaang layunin. Hindi niya tinawag si Marisa. Hindi niya ginising si Gelly. Dala-dala ang kamera. Naglakad siya patungo sa kanyang personal na opisina sa loob ng mansyon, ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan walang sinumang pwedeng mang-istorbo. Isinara niya ang mabigat na pintong yari sa kahoy at maingat na nilak ito. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay tila isang hatol, isang senyales na sa pagpasok niya sa silid na ito, wala nang balikan. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at inilapag ang kamera sa mesa na para bang isa itong bomba na anumang oras ay sasabog. Ang mga kamay niya, na sana'y humawak ng mga kontrata at plano ng mga gusali, ay bahagyang nanginginig. Naghahanap siya ng tamang kable sa kanyang mga gamit. USB-C, kinonekta niya ang kamera sa kanyang state-of-the-art na laptop. Ilang sandali ng katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Isang bagong drive ang lumitaw sa screen ng kanyang computer. Isang folder. Ang pangalan ng folder? Home Sweet Home. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Binuksan niya ang folder. Puno ito ng mga video file, pinangalanan ayon sa petsa. Ang pinakahuli ay may petsa ng kahapon. Nag-aalangan siyang i-click ito. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na huwag na niyang ituloy. Tumayo ka, Ricardo. Burahin mo yan. Bumalik ka sa asawa mo. Matulog ka. Bukas, magiging normal ulit ang lahat. Ngunit tinalo ng kanyang pagiging ama ang kanyang takot. Dinala ng kanyang daliri ang cursor sa file at nag-double-click siya. Nagsimula ang video. Ang anggulo ay mula sa mababa. Malinaw na kuha mula sa ilalim ng sofa. Nakita niya ang pamilyar na Persian rug, ang mga paa ng mamahaling coffee table, at si Gelly na masayang naglalaro ng kanyang mga manika. Ang puso ni Ricardo ay bahagyang gumaan. Baka mali siya ng hinala. Baka security measure lang ito ni Marisa na hindi nasabi sa kanya. Ngunit pagkatapos ay pumasok sa frame si Marisa. Nakita niya ang likod nito, ang suot nitong eleganteng bestida. Narinig niya ang boses nito
Malinaw na malinaw mula sa mikropono ng kamera. Angelica. Ang tono. May kakaiba sa tono. Malamig, walang buhay. At pagkatapos, nangyari ang lahat. Mabilis. Brutal. Nakita niya ang pagbagsak ng sapatos sa sahig, ang putik, ang utos. Nakita niya ang pag-iling ng kanyang anak. Ang takot na gumuhit sa mukha nito. Narinig niya ang banta sa boses ni Marisa. Linisin mo. Gamitin mo ang dila mo. Hindi, hindi, hindi ito totoo. Nanlalaki ang mga mata ni Ricardo, hindi makahinga. Habang pinapanood niya sa screen ang pinakamamahal niyang anghel na dahan-dahang inilapit ang muka sa sahig. Nakita niya ang panginginig ng maliliit nitong balikat. Ang pagpikit nito ng mariin na para bang umaasang sa pagdilat niya ay isa lang itong masamang panaginip. At ang tunog, Diyos ko, ang tunog, isang mahinang, basang tunog na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Sinundan iyon ng mahinang tawa ni Marisa. Isang tunog na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay parang tunog ng isang demonyo. Hindi na niya kinaya. Sa isang iglap, tumayo siya at buong lakas na sinuntok ang pader na yari sa kahoy. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid, kasabay ng pagsambulat ng sakit sa kanyang mga kamao. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa nag-aapoy na sakit sa loob ng kanyang dibdib. Hayop ka. Ungol niya habang ang mga luha, hindi ng lungkot, kundi ng purong galit at pagsisisi, ay nagsimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Napasandal siya sa pader, humihingal. Ang dibdib ay umaakyat baba na parang sasabog. Wala ako. Sigaw ng kanyang isipan. Binilhan ko siya ng mga manika, ng mga bestida, ng pinakamalaking kwarto. Pero sa sandaling kailangan niya ako, wala ako. Wala ako roon para protektahan siya. Ang bawat mamahaling bagay sa loob ng silid, ang mga painting, ang mga antik, ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ang lahat ng ito ay simbolo ng kanyang tagumpay sa mundo ng negosyo. Ngunit ngayon, ang mga ito'y naging simbolo ng kanyang pagkukulang bilang isang ama. Isa siyang hari sa isang palasyong hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang prinsesa. Humiwalay siya sa pagkakasandal sa pader. Ang mga kamao ay duguan at nanginginig pa rin. Naglakad siya pabalik sa lamesa. Ang mga mata ay nakapako sa screen ng laptop. Ang video ay tapos na. Nakapost sa huling imahe, si Gelly na tumatakbo paakyat, dala-dala ang bigat ng isang karanasang hindi dapat maranasan ng sinumang bata. Sa isang galaw na puno ng masokistikong pangangailangan, pinindot niya ang replay. Pinanood niya itong muli, lahat. Ang bawat detalye, ang pagkislap ng mamahaling sapatos, ang dumi, ang pagmamakaawa sa mga mata ng kanyang anak, ang kasiyahan sa tono ni Marisa. Paulit-ulit niyang pinanood na para bang sinusunog niya ang bawat segundo ng video sa kanyang utak. Tinitiyak na hindi niya ito malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ang nag-aalab na galit ay unti-unting lumamig at napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, isang nagyayelong determinasyon. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Inayos niya ang gusot niyang damit. Ang Ricardo na abala sa negosyo, ang Ricardo na bulag sa katotohanan, ay namatay na sa loob ng silid na yon. Ang natitira ay isang ama na may malaking utang sa kanyang anak at sisingilin niya ang may kasalanan. Maya-maya pa, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Mahal? Ricardo? Are you okay in there? Narinig kita. May bumagsak ba? Ang boses ni Marisa. Ang malambing at mapag-alalang boses na yon. Ang boses na narinig niya sa video. Nagsimulang umakyat ang apdo sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tablet. Ikinonekta ito sa laptop at mabilis na inilipat ang video file. Nang matapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo roon si Marisa, suot ang kanyang sutlang roba
Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita si Ricardo. Oh, thank God. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Bakit ka nakalak? Sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na paglalambing. Gusto mo ba ng kape? I can make you some. Hindi kumurap si Ricardo. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo nito sa likod ng magandang maskara. Nakita niya ang halimaw. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, itinaas niya ang tablet na hawak niya. Pinindot niya ang play. Ang video, walang tunog, ay nagsimulang umikot sa screen. Ang maliwanag na ilaw mula sa tablet ay tumama sa mukha ni Marisa. Nakita ni Ricardo ang unti-unting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagtataka, papunta sa pagkalito, hanggang sa dahan-dahang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha nang mapagtanto niya kung ano ang kanyang pinapanood. Nanigas si Marisa, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Itinigil ni Ricardo ang tablet sa eksaktong eksena kung saan ang kanyang anak ay nakaluhod. Itinapat niya ito sa mukha ni Marisa. Sapat na ang lapit para makita nito ang bawat detalye ng sarili nitong kalupitan. At sa isang boses na halos pabulong, ngunit nanginginig sa pigil na galit. Sa isang boses na naglalaman ng lahat ng sakit at puot na kayang maramdaman ng isang ama, nagtanong siya. Bawat salita ay mabigat. Bawat salita ay isang hatol. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa sigaw. Ang mukha ni Marisa, na tinatanglawan ng malamig na ilaw mula sa tablet, ay dumaan sa isang mabilis na serye ng mga emosyon, gulat, pagtanggi, at sa huli, isang nakakakilabot na pagkalma. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib. Isang matigas at walang awang paghamon. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. So nalaman mo na pala, sabi niya, ang boses ay walang bahid ng anumang pagsisisi. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng panunuya. Ang tagal mo ring naging bulag, Ricardo. I was wondering when you'd finally wake up. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang kawalan ng hiya, ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Inaasahan niya ang pagtanggi, ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Hindi ito. Hindi ang walang mali siyang pag-angkin sa kanyang kasalanan. Bakit? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay basag. Anong nagawa sa'yo ng anak ko? She's just a child. Tumawa si Marisa, isang maikli at walang galang na tawa. Exactly. She's a child. Isang batang kailangang maturuan ng leksyon. She's a spoiled brat, Ricardo. Palibhasa, lahat ng gusto niya, ibinibigay mo. Hindi niya alam ang hirap ng buhay. I was just teaching her some discipline. Discipline? Sigaw ni Ricardo, hindi na napigilan ang nag-aalab na galit. You call that discipline? That was torture. Pinahirapan mo ang anak ko. Oh please, sagot ni Marisa. Iwinawasiwas ang kanyang kamay na para bang tinataboy ang isang langaw. Huwag kang ang oy. It was just a little dirt. Mas malala pa dyan ang dinanas ko nung bata ako. Sa sandaling yon, isang bagay ang nag-snap sa loob ni Ricardo. Ang lahat ng pigil na galit, lahat ng pagsisisi ay sumabog. Get out, sabi niya. Ang boses ay mababa at nanginginig. What? I said get out! Sigaw niya. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Kunin mo ang mga basahan mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Now! Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang isang kislap ng gulat sa mga mata ni Marisa. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon, ngunit mabilis itong nawala. Fine, sabi nito. Itinaas ang kanyang baba. Aalis ako. But mark my words, Ricardo. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. This is just the beginning. Pagsisisihan mo ito. You will lose everything. Hindi na siya sinagot ni Ricardo. Tumalikod ito at pumasok sa kanilang kwarto.
Kinuha niya ang lahat ng damit ni Marisa mula sa walk-in closet. Ang mga designer dress, ang mga mamahaling bag, at walang awang inihagis ang mga ito palabas ng pinto. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Sigaw niya ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Pinulot ni Marisa ang isa sa kanyang mga bag mula sa sahig. Isang huling tingin ng pagkasuklam ang ibinigay nito kay Ricardo bago tumalikod at nagmartsa palabas ng pinto. Ang tunog ng kanyang mga takong ay sumasabay sa ritmo ng nagwawasak na puso ni Ricardo. Nang marinig niya ang pagsara ng malaking pinto sa ibaba, kasunod ang tunog ng humaharurot na kotse, doon pa lang siya ng hina. Napasandal siya sa pader, ang lakas ay unti-unting nawawala sa kanyang mga tuhod. Tapos na, nakaalis na ang halimaw, ngunit ang pinsala ay naiwan na. Ang isip niya ay lumipad kay Gelly. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ng kanyang anak. Sumilip siya sa pinto. Nakita niya itong nakahiga pa rin. Ngunit gising na. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kisame, blanko at walang buhay. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay tiyak na narinig nito. Pumasok siya at umupo sa gilid ng kama. Anak, panimula niya. Ngunit hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Anong sasabihin mo sa isang batang nakaranas ng ganitong uri ng trauma? Paano ka hihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi mo direktang ginawa, ngunit pinahintulutan mong mangyari dahil sa iyong kapabayaan? Gelly, wala na si Tita Marisa mo, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Hindi ka na niya sasaktan. I promise. Papa is here now. Poprotektahan ka ni Papa. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig, walang reaksyon. Dahan-dahan itong bumitaw at niyakap ang sarili nitong mga tuhod. Tumingin si Gelly sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay tila tumatagos lang, parang salamin na walang sinasalamin. Ang dating kislap, ang dating buhay ay wala na. Para siyang isang magandang manika na nabasag mula sa loob. Anak, please. Say something. Pagmamakaawa ni Ricardo, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Magalit ka. Umiyak ka. Anything. Just talk to me, please. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang sagot ni Gelly, ni hindi ito kumurap. Ang tanging gumagalaw ay ang dibdib nito sa bawat mababaw na paghinga. Tumayo si Ricardo. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay unti-unting lumalamon sa kanya. Sinubukan niya ang tanging paraan na alam niya. Kinuha niya ang bagong manika na ibinigay niya kahapon. Isang mamahaling laruan na dapat ay magpapasaya sa sinumang bata. Tingnan mo anak, sabi niya. Iniupo ang manika sa tabi ni Gelly. Si Princess Amelia. Di ba gusto mo siya? Pwede natin siyang laruin. Walang nangyari. Ang mga mata ni Gelly ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi man lang sinulyapan ang laruang dati pinapangarap nito. Ang mansyon na ipinagmamalaki ni Ricardo, na binuo niya bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang bawat mamahaling gamit ay tila nangungutya sa kanya. Ano ang silbi ng lahat ng ito kung ang nag-iisang kayamanan na tunay na mahalaga sa kanya ay nasira sa loob mismo ng mga pader na ito? Napasabunot siya sa sariling buhok. Ang galit ay napalitan na ngayon ng purong dedesperasyon. Naialis niya ang banta, ngunit ang lason ay kumalat na at hindi niya alam ang lunas. Sa unang pagkakataon sa kanyang matagumpay na buhay, naramdaman ni Ricardo de Villa na siya ay ganap na talunan. Hindi siya makahingi ng tulong sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Hindi ito problema na kayang ayusin ng pera. Ito ay isang sugat sa kaluluwa at wala siyang kaalam-alam kung paano ito gagamutin. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang tanging taong marahil ay makakaintindi. Ang tanging taong nagbabala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang numero. Nang mahanap niya ito, pinindot niya ang call button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Sa bawat ring, pakiramdam niya ay lalo siyang nasusuffocate. Hello? Cardo? It's late. May problema ba?
Sagot ng isang pamilyar at nag-aalalang boses sa kabilang linya. Si Isabel. Napalunok si Ricardo. Sinusubukang buuin ang kanyang sarili. Ngunit nang magsalita siya, ang lumabas ay boses ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Bel? Sabi niya. Ang boses ay garalgal at basag. Bel, tulungan mo ako. Natahimik si Isabel, ramdam ang bigat sa boses ng kaibigan. Cardo, anong nangyari? Tumingin si Ricardo sa kanyang anak, sa kanyang munting anghel na nakakulong sa isang mundo ng katahimikan. Hindi na nagsasalita si Gelly. Ang mundo ni Gelly ay nawala ng kulay. Dati, ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang bintana ay may dalang init at pangako ng paglalaro. Ngayon, isa na lang itong liwanag na nagpapakita sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Ang mga paborito niyang pagkain ay wala ng lasa. Ang malambot niyang kama ay hindi na nagbibigay ng ginhawa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang mabigat na kumot ng takot na nakabalot sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang boses ng kanyang papa sa telepono kagabi. Basag, umiiyak, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman niya, kundi pati isang maliit na kirot ng konsensya. Kasalanan ko ba? Dahil ba sa akin? Malungkot si Papa? Gusto niyang sabihin, Papa, okay lang po ako. Gusto niyang sabihin, Papa, natatakot po ako. Gusto niyang sabihin, Papa. Pero may isang malaking buhol sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ay nabubuo sa kanyang isipan, ngunit namamatay ang mga ito bago pa man makarating sa kanyang mga labi. Ang kanyang bibig ay naging isang kulungan at ang kanyang dila ang bilanggo. Kinabukasan, dumating si Tita Bel niya. Hindi siya katulad ni Papa na may bakas ng gulo at pag-aalala sa mukha. Si Tita Bel ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malambing at ang kanyang nangiti ay hindi pilit. Hindi siya nagtanong kung bakit hindi siya nagsasalita. Hindi niya sinabing magiging okay din ang lahat. Sa halip, umupo lang ito sa sahig sa tabi niya. Naglabas ito ng isang malaking puting papel at isang kahon ng mga krayola. Gusto mo bang mag-drawing? Tanong ni Tita Bel sa kanya. Hindi sumagot si Gelly, pero dahan-dahan, kumuha siya ng isang itim na krayola. Hindi na muling nagsalita si Tita Bel. Nagsimula itong gumuhit, isang malaking dilaw na araw na may masayang mukha. Pagkatapos, isang asul na ibon na lumilipad. Si Gelly naman, sa kanyang kapirasong papel, ay gumuhit ng isang maliit na bahay. Isang bahay na walang pinto at walang bintana. Isang kahon. Habang gumuguhit sila, sumisilip si Gelly sa kanyang papa na nakatayo sa labas ng pintong salamin ng playroom. Naglalakad ito pabalik-balik. Ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Ang mukha ay puno ng sakit. Nakikita ni Gelly ang pag-aalala niya. Gusto niyang tumakbo palapit dito at yakapin ito. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang bigat ng kumot ng takot ay humihila sa kanya pababa. Masaya siyang kasama si Tita Bel. Sa piling nito, ang buhol sa kanyang lalamunan ay tila bahagyang lumuluwag. Ang paghinga niya ay hindi na gaanong mababaw. Nakakaramdam siya ng kaligtasan. Nang gabing iyon, muling dumalaw ang halimaw sa kanyang pagtulog. Sa kanyang panaginip, nasa isang madilim na lugar siya. Ang sahig ay gawa sa putik at sa bawat hakbang niya ay lumulubog ang kanyang mga paa. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang dambuhalang sapatos na nakatunghay sa kanya. Ang takong nito ay matulis na parang isang sibat. Papalapit ito ng papalapit. At naamoy na naman niya ang katad, ang pabango, at ang lupa. Bumubuka ang sapatos na parang isang bibig, handa siyang lamunin. Papa! Nagising si Gelly. Sumisigaw. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pawis na pawis siya at nanginginig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa madilim na kwarto. Hinahanap ang anino ng sapatos, ngunit ang nakita niya ay ang kanyang papa. Nakatulog ito sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid. Ang mukha ay pagod na pagod. Bumangon ito dahil sa kanyang sigaw. Ang mga mata
ay agad na naghahanap sa kanya, puno ng pag-aalala. Anak? Gelly? Anong nangyari? Panaginip lang yon, sabi nito. Ang boses ay magaspang dahil sa pagtulog. Lumapit ito at umupo sa kama. Niyakap siya ng mahigpit. Nandito lang si Papa. Ligtas ka. Walang mananakit sa'yo. Sa loob ng yakap na yon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman ni Gelly ang init. Ang bigat ng kumot ng takot ay bahagyang gumaan. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito. Dito, sa mga bisig ng kanyang papa, ligtas siya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, sa katahimikan pa rin, narinig ni Gelly ang pag-uusap ng kanyang papa at ni Tita Belle sa telepono. What do I do, Belle? She had a nightmare, sabi ng kanyang papa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. I feel so useless. Narinig niya ang mahinang boses ni Tita Belle mula sa speaker. That's a good sign, Cardo. It means her mind is processing the trauma. The most important thing you can do right now is to just be there. But she's not talking? Magsasalita rin siya sa tamang panahon. Sagot ni Isabel. Huwag mo siyang pilitin. Ipakita mo lang sa kanya na kahit anong mangyari, hindi ka aalis. Be patient. She needs to know you won't leave. Pagkatapos ng tawag, naupo si Ricardo sa tabi ni Gelly. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay ng anak habang kumakain ito. Isang maliit na bagay. Ngunit para kay Gelly, iyon ay isang pangako. Ang araw na yun ay mas magaan. Nagbasa sila ng libro. Nagpinta sila gamit ang watercolor. At sa bawat sandali, naramdaman ni Gelly ang presensya ng kanyang ama. Isang presensyang tahimik ngunit matatag. Ang buhol sa kanyang lalamunan ay naroon pa rin, ngunit hindi na kasing higpit ng ngasi. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagpipinta, biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Ang malakas na tunog ay tila bumasag sa kapayapaan sa loob ng silid. Excuse me, anak, sabi niya, at sinagot ang tawag. Hello? Napanood ni Gelly ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Mula sa kalmado, naging pagkalito, at pagkatapos, purong takot. Ang parehong takot na nakita niya sa salamin. Namutla ang kanyang papa. Ang mga mata ay nanlaki. What? Narinig niyang sabi nito sa telepono. Ang boses ay halos pabulong. Anong video? Saan galing yan? Nakikinig ito sa kabilang linya at ibinagsak nito ang hawak na paintbrush. Nagkalat ang pulang pintura sa puting sahig, parang dugo. Sinong nagkakalat? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay nanginginig na ngayon. Oh my God! Send me the link! Now! Hindi naiintindihan ni Gelly ang mga salita, ngunit naiintindihan niya ang takot. At ang takot ng kanyang papa ay naging takot na rin niya. Ang kumot na bahagyang gumaan ay muling bumigat. Mas mabigat pa kaysa dati at hinila siyang pabalik sa madilim na mundo ng katahimikan. Ang pulang pintura sa sahig ay hindi pa natutuyo nang matanggap ni Ricardo ang link. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ito. Sa tabi niya, naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Gelly. Ang katahimikan nito ay tila mas lumalim, mas mabigat. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon na sa screen ng kanyang telepono. Nag-load ang isang sikat na gossip blog. At sa pinakatuktok ng page, sa malalaking pulang letra, ay ang headline. Taypan ng real estate na si Ricardo de Villa, isang halimaw sa sariling pamamahay. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Sa ilalim ng headline ay isang video. Ngunit hindi ito ang video na nakita niya. Ito ay iba. Mas maikli, mas mapanlinlang. Pinindot niya ang play. Ang video ay nagsimula sa huling bahagi ng komprontasyon nila ni Marissa. Ang eksena kung saan inihahagis niya ang mga damit nito palabas ng silid. Sumisigaw siya, nagwawala. Ang anggulo ng kuha ay tila mula sa isang nakatagong kamera sa may pasilyo. Pagkatapos, isang matalinong pag-edit. Isang mabilis na cut papunta sa isang eksena kung saan si Gelly ay umiiyak.
Isang lumang video na kinuha marahil ilang buwan na ang nakalipas noong nadapa ito sa hardin. At ang huling bahagi, isang shot ng kanyang mukha, galit na galit, habang sumisigaw ng, "Anong ginawa mo sa anak ko?" Ngunit dahil sa pagkakaputol, ang konteksto ay nawala. Ang lumabas ay isang imahe ng isang ama na tila sinisigawan ang kanyang umiiyak na anak. Isang kasinungalingan, isang perpektong pagbabaluktot sa katotohanan. Hindi, bulong ni Ricardo, hindi ganito ang nangyari. Nag-scroll siya pababa. Ang comment section ay isang digital na lason. Grabe, akala mo kung sinong disente. Kawawang bata, lumaki sa yaman pero walang pagmamahal. Kaya pala iniwan ng asawa. Monster pala tong si Devilla. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang pangalan na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 20 taon ay sinisira sa loob lamang ng ilang minuto. At pagkatapos, nakita niya ang pinakamasakit na bahagi. Sa ilalim ng article, naka-embedded ang isa pang video. Isang eksklusibong panayam. Pinindot niya ito. Lumabas ang mukha ni Marisa sa screen. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto, at nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, ang imahe ng isang biktima. Hindi ko na po sana gustong magsalita. Simula ni Marisa, ang boses ay nanginginig at puno ng luha. Pero para na rin po ito sa kapakanan ng anak-anakan kong si Gelly. Isang hikbi, perpektong tiyempo. Nakita niyo na po ang video. Patuloy niya. Iyon po ang buhay namin sa loob ng mansyon. Isang araw-araw na takot. Sinubukan ko pong protektahan si Gelly sa abot ng aking makakaya. Pero hindi ko na po kinaya ang pagiging bayolente at ang hindi makontrol na galit ni Ricardo. Kaya po ako umalis. Ang kasinungalingan ay napakakinis, napakakapanipaniwala. Siya si Marisa ang martir na asawa. Si Ricardo ang halimaw. Si Gelly ang kawawang biktima. Ito ang kwentong ibinenta niya sa publiko. At binili nila ito. Lahat. Ibinaba ni Ricardo ang telepono na para bang napaso siya. Isang pakiramdam ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ito ang banta ni Marisa. You will lose everything. At sinimulan na niya itong tuparin. Hindi sa pamamagitan ng korte, kundi sa korte ng opinyon ng publiko, kung saan ang hatol ay mas mabilis at mas brutal. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang Chief Financial Officer. "Cardo, nakita mo na ba? The stock is plummeting. Nagpapanik ang mga investor." Tumunog muli ito. Isa sa kanyang mga board member. "Ricardo, what the hell is this? Kailangan mong ayusin to. This is a PR nightmare." Sunod-sunod. Tawag. Mensahe. Ang ingay ng mundo sa labas ay nagsimulang pumasok sa kanilang tahimik na silid. Sinisira ang kapayapaang sinusubukan niyang buuin. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng telebisyon sa playroom na nakabukas, ngunit nakamute, nakita niya ang sarili niyang muka sa isang news channel. Ang headline sa ilalim, Devilla Scandal. At napagtanto niya, huli na sa buong panahong iyon, habang abala siya sa kanyang telepono, si Gelly ay nakatingin din. Napatingin siya sa kanyang anak. Nakatayo si Gelly, nakatitig sa telebisyon. Ang mga mata ay nakapako sa naghihirap na imahe ng kanyang ama. Ang maliit nitong dibdib ay mabilis na umaakyat baba. "Anak, patayin natin yan," sabi ni Ricardo. Akmang tatayo. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit, malamig na kamay ang humawak sa kanya. Mahigpit. Tumingin siya pababa. Nakatingin sa kanya si Gelly. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, wala ang blangkong tingin sa mga mata nito. Sa halip, ang nakita niya ay isang bagay na mas tumusok pa sa kanyang puso. Pag-aalala. Ang kanyang anak, ang biktima sa lahat ng ito, ay nag-aalala para sa kanya. Sa kabila ng sarili nitong sakit
Nakikita nito ang sakit ng kanyang ama. Sa isang sandali, ang ingay ng mga telepono, ang sigaw ng mga kritiko, ang pagbagsak ng stock market, lahat ay nawala. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na kamay na nakahawak sa kanya. Isang tahimik na mensahe, "Nandito ako, Papa." Ito ang unang tunay na koneksyon nila sa loob ng maraming araw. Isang sinag ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. At sa sandaling iyon, alam ni Ricardo kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang kumpanya, ang pera, ang reputasyon, lahat ay pwedeng mawala. Ngunit hindi ito. Ang tiwala ng kanyang anak. Dahan-dahan, niyakap niya si Gelly. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ngunit ngayon, alam na niya kung para saan at para kanino siya lalaban. Ang yakap na yon kay Gelly ang naging kanyang kalasag. Sa gitna ng bumabagsak na mundo, ang tahimik na suporta ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang bagyo. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang makita siya ni Gelly na mahina. Kinabukasan, kumilos siya, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang malinaw na layunin. Habang si Isabel ay matiyagang nakikipaglaro kay Gelly sa playroom, si Ricardo ay nagkulong sa kanyang opisina. It was time to fight back. Kinuha niya ang serbisyo ng isang respetadong private investigator, isang taong sanay sa paghuhukay ng mga pinakatatagong lihim. Alamin mo ang lahat tungkol kay Marisa Reyes. Utos niya, "Every dirty little secret, I want ammunition." Hindi nagtagal, dumating ang resulta. Isang manipis na brown envelope ang iniwan sa kanyang gate. Sa loob nito ay mga dokumento at ilang litrato. Habang binabasa niya ang ulat, isang panibagong klase ng pandidiri ang gumapang sa kanyang sistema. Natuklasan ng investigador ang sikreto ni Marisa. Bago pa man sila magkakilala, nagkaroon ito ng anak sa isang lalaki sa probinsya. Isang anak na lalaki. Ngunit nang makita niya ang oportunidad na makapasok sa mataas na lipunan sa pamamagitan ng ibang mayamang lalaki, iniwan niya ang bata sa pangangalaga ng isang malayong kamag-anak. Kinalimutan. Itinago. Ang pag-iral ng batang iyon ay naging isang balakid sa kanyang mga ambisyon. Kaya pala, isip ni Ricardo, ang galit ni Marisa kay Gelly ay hindi lang simpleng selos ng isang madrasta. Ito ay ang pag-project niya ng kanyang galit at pagkainis sa sarili niyang nakaraan, sa anak na tinalikuran niya para sa yaman. Hawak niya ngayon ang isang bombang pwedeng sumira ng tuluyan kay Marisa. Ngunit habang tinititigan niya ang litrato ng isang payat na batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang kubo, isang kirot ang kanyang naramdaman. Ang batang ito ay biktima rin. Kung gagamitin niya ito, hindi lang si Marisa ang masasaktan, kundi pati na rin ang isang inosenteng buhay. Habang nag-iisip siya, tumunog ang kanyang telepono, si Attorney Romero, ang kanyang corporate lawyer. "Cardo, I have terrible news," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. "Ano pa bang masasama dito, Manny?" Mapait na sagot ni Ricardo. "My reputation is in shambles." "It's not just about your reputation anymore, Cardo. Ito ay tungkol na sa kumpanya." Napakunot ang noo ni Ricardo. "What do you mean?" "Ang board." Nakatanggap sila ng isang email kaninang umaga galing kay Marisa. Anong pinagsasabi niya? More lies? Worse, sagot ni Attorney Romero. She sent them the video. The full unedited video, Cardo. Ang video ng insidente sa sapatos. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Ricardo. Paano? Ang kopya lang ay ang nasa laptop niya. At pagkatapos ay naalala niya ang hidden camera. Marahil ay nakakonekta ito sa cloud. May sariling kopya si Marisa. But that's good, right? Sabi ni Ricardo. Makikita nila na siya ang may kasalanan. Sa tingin mo. Pero hindi yun ang plano niya. May kasama ang video, Cardo. Isang formal
at detalyadong petisyon, nilagdaan niya at sinusuportahan ng 2 miyembro mong board na dati nang kumukontra sa'yo. Anong petisyon? Tanong ni Ricardo. Ang puso niya ay nagsimula nang kumabog ng mabilis. Isang petisyon na tanggalin ka bilang CEO ng Devila Land. Diretsahang sabi ng abogado. Ang mga salita ay tumama na parang isang bala. Naniga si Ricardo, hindi siya makapagsalita. She's citing gross negligence as a parent leading to severe psychological trauma of a minor na nagpapakita raw ng iyong unstable mental state and unfit moral character para pamunuan ng ₱1 bilyong kumpanya. Ginagamit niya ang mismong ebidensya ng krimen niya para palabasin na ikaw ang problema. Napatayo si Ricardo, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang isip niya ay nag-uugnay na ng mga tuldok. Ang lahat ng ito, ang kamera, ang pag-leak ng edited video sa media, ang paglalaro niya bilang biktima. Hindi lang ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang corporate takeover. Mayroon pa, dagdag ng abogado, na tila nag-aalangang sabihin ang huling bahagi. Sa petition, nag-nominate siya ng papalit sa'yo bilang interim CEO. Sino? Gumaralgal na tanong ni Ricardo. Ang pinsan niya, si Javier Reyes. Si Javier Reyes, isang pangalan na alam niya. Isang small-time developer na laging naiinggit sa kanyang tagumpay. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang mga buwan ng maliliit na suhestyon ni Marisa tungkol sa negosyo. Ang pagpapakilala niya kay Javier sa ilang mga board members. Ang mga aksidenteng pagkawala ng ilang dokumento. Lahat ng yon ay hindi mga hiwalay na insidente. Lahat ng yon ay mga piyesa sa isang napakatagal at napakakalkuladong plano. Ang kalupitan niya kay Gelly ay hindi lang basta kalupitan. Ito ang mitya. Ang mitya na gagamitin niya para pasabugin ang lahat. Hayop siya, bulong ni Ricardo. Isang bulong na puno ng pagkamuhi at isang bagong level ng pagkasuklam. Hindi lang pala siya pinagtaksilan bilang asawa. Pinagtaksilan siya bilang kasosyo sa buhay, bilang negosyante, bilang tao. Ginamit nito ang kanyang pagmamahal sa anak bilang sandata laban sa kanya. Pagkatapos ng tawag, dumating si Isabel, dala ang isang tasa ng kape. Nakita niya ang anyo sa mukha ni Ricardo. Isang anyo ng taong nasaksak ng patalikod. Cardo, anong nangyari? It was all a plan, Belle, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa. It was all a goddamn plan. Ang anak ko, ginawa niyang pain. A means to an end. Ang gusto lang niya ay ang kumpanya. Naglalakad-lakad siya sa loob ng opisina na parang isang tigre sa loob ng hawla, ang galit ay nag-aalab sa kanyang mga mata. She played me. She played everyone. Sinubukang pakalmahin ni Isabel ang kaibigan, ngunit ang apoy ng pagkakanulo ay masyadong malakas. Habang si Ricardo ay nasa gitna ng kanyang galit, isang ping ang tumunog mula sa kanyang laptop. Isang bagong email. Lumapit siya sa screen. Galing ito sa opisina ng corporate secretary. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra, malamig at impersonal. Subject, Notice of an Emergency Board of Directors Meeting. Binuksan niya ang email. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa screen, bawat isa ay isang pako sa kanyang kabaong. In accordance with the company bylaws, a meeting is hereby called to discuss and vote upon a motion of no confidence against the current Chief Executive Officer, Mr. Ricardo Devila. Nakatakda ang petsa. Sa Biyernes, 2 araw mula ngayon, ang banta ay hindi na lang isang banta. Ito ay may petsa na, may oras, isang formal na imbitasyon sa kanyang sariling bitayan. Ang 2 araw bago ang board meeting ay parang isang mabagal na paglalakbay sa impyerno. Para kay Ricardo, ang bawat oras na lumilipas ay isang hakbang palapit sa gilotina. Ang mansyon, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang marangyang kulungan kung saan nag-uunahan ang kanyang mga multo. Ang kumpanya na itinayo niya mula sa wala, ang Devila Land, na hindi lang isang negosyo kundi ang kanyang legacy, ay unti-unting dinudulas mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang reputasyon ay wasak na. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak
ay nananatiling nakakulong sa isang mundo ng katahimikan. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Lahat ay nawala. Gabi-gabi, pagkatapos niyang matiyak na tulog na si Gelly, nagkukulong siya sa kanyang madilim na opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalatag ang dalawang bagay na kumakatawan sa kanyang dilema. Ang notice ng board meeting at ang brown envelope na naglalaman ng sikreto ni Marisa. Ang notice ay kumakatawan sa kanyang pagkatalo. Ang envelope naman ay kumakatawan sa kanyang paghihiganti. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang isang eksena. Papasok siya sa board meeting. Hahayaan niyang magsalita si Marisa. At pagkatapos, sa harap ng lahat, ilalabas niya ang ebidensya. Ang birth certificate ng batang inabandona, ang mga litrato, ang mga testimonya ng mga taong nakakakilala sa kanya noon. Sa isang iglap, masisira niya si Marisa. Masisira niya ito sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Ang imahe ng martir na ina ay mapapalitan ng imahe ng isang babaeng walang puso na tumalikod sa sarili niyang anak para sa pera. Ang board ay papanig sa kanya. Ang kumpanya ay maliligtas. Mananalo siya. Ngunit sa tuwing iisipin niya ang tagumpay na yon, isang malamig na boses ang bumubulong sa kanyang isipan. Ang boses ni Isabel. "Cardo, anong mapapala mo?" Tanong nito sa kanya nang minsang magkausap sila. Nagtatalo sila sa loob ng opisina, malayo sa pandinig ni Gelly. "Anong mapapala ko?" Halos pasigaw niyang sagot. "I'll get my company back. I'll get my life back. She deserves to suffer, Belle. She deserves to feel the pain she caused my daughter." Ang galit sa kanyang boses ay halos nasasalat. At si Gelly? Mahinahong tanong ni Isabel, ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Anong mararamdaman niya kapag nalaman niyang ginamit ng sarili niyang ama ang isa pang inosenteng bata para lang manalo sa isang laban? Anong klase ng leksyon ang ituturo mo sa kanya? Na okay lang manakit ng iba basta't nasa panig ka ng tama? Na ang paghihiganti ang sagot? Natahimik si Ricardo. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga salamin na ipinapakita sa kanya ang isang bersyon ng sarili na kinasusuklaman niya. Isang taong handang gamitin ang lahat, kahit ang kahinaan ng iba, para lang manalo. Isang taong hindi naiiba kay Marisa. "What do you want me to do, Belle?" Desperadong tanong niya. "Just let her win? Hayaan ko na lang kunin niya ang lahat? Ang kumpanya ay mga gusali lang. At lupa, Cardo. Pwede mo ulit itayong muli iyan." Sagot ni Isabel, ang boses ay malumanay na ngayon. Pero ang puso ni Gelly, isa lang yan. Kapag lalo mo pang dinumihan ng galit at paghihiganti ang paligid niya, baka hindi na yan kailanman gumaling. Does she deserve a father consumed by hatred? Ang tanong na yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, kahit matapos nang umalis si Isabel. Tumingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Kahit sa pagtulog, ang mukha nito ay may bakas ng kalungkutan. Naalala niya ang lahat ng mga pagkakataong mas pinili niya ang isang business meeting kaysa sa panonood ng school play nito. Ang lahat ng mga gabing umuwi siyang pagod at hindi man lang ito nahalikan ng good night. Ang pagkukulang niya bilang ama ang nagbukas ng pinto para makapasok si Marisa. Kasalanan din niya. Kinuha niya ang brown envelope at naglakad papunta sa fireplace. Sinindihan niya ang apoy. Ang mga tuyong kahoy ay agad na nagliyab. Ang init ay dumadampi sa kanyang mukha. Itinaas niya ang envelope. Handa nang ihagis ito sa apoy. Handa nang talikuran ang paghihiganti. Ngunit nag-aalangan siya. Ang imahe ni Marisa na nakangiti habang nananalo ay napakasakit isipin. Ang kawalan ng hustisya. Habang nakatayo siyang tuliro, hawak ang sikreto ni Marisa. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello? Mr. De Villa?" Isang profesional na boses ang sumagot. "This is Attorney Salvador. I'm representing Miss Marisa Reyes." Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono. "My client wants to offer you a deal." Patuloy ng abogado. Para maiwasan na ang gulo,
It's a very generous offer considering the circumstances. I'm listening. Malamig na sagot ni Ricardo. Miss Reyes is willing to drop all plans of a hostile takeover, sabi ng abogado. She will also sign a non-disclosure agreement ensuring that the full video will never see the light of day. In exchange for what? Tanong ni Ricardo, alam na ang kasunod. You will resign as CEO quietly. I-endorse mo si Mr. Javier Reyes bilang kapalit, and you will transfer 70% of your voting shares to my client's name. In return, she will not file for sole custody of your daughter. Ang huling mga salita ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Hindi lang ang kumpanya, pati si Gelly. Tinatakot siya nito na baka pati ang anak niya ay kunin nito. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ito na. Dito na nagtatapos ang lahat. Pinipili siya nito. Ang kumpanya o ang kapayapaan ng kanyang anak. Isang pagpipiliang hindi naman talaga isang pagpipilian. Napatingin siya sa apoy. Napatingin siya sa envelope na hawak niya. At napatingin siya sa pinto ng silid ng kanyang anak. Lahat ay nawala. Ang araw bago ang board meeting ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Para kay Ricardo, ito ang araw ng pagsuko. Pinag-aralan niya ang settlement agreement na ipinadala ng abogado ni Marisa. Bawat salita ay isang pako. Isinasara ang kabaong ng kanyang pinaghirapang legacy. Ang pag-urong sa Davila Land, ang paglipat ng kanyang mga share, ang pagtatalaga sa isang taong kinasusuklaman niya. Lahat ay nakasulat sa itim at puti. Halos tanggapin na niya. Para sa kapayapaan. Para kay Gelly. Marahil ito na ang parusa sa kanyang mga taon ng kapabayaan. Ang mawala ang lahat ng bagay na mas pinahalagahan niya kaysa sa sarili niyang anak. Marahil, sa pagkawala ng lahat ng ito, sa wakas ay magiging tunay na ama na siya. Ngunit ang pagsuko ay may kasamang pait na mahirap lunukin. Sa hapon na yon, dumating si Isabel para sa kanilang regular na session ni Gelly. Sa pagkakataong ito, isinama na niya si Ricardo. Kailangan niyang makita na magkasama kayo, sabi ni Belle, na kayo ay isang team. Sa playroom, umupo silang tatlo sa sahig. Tahimik pa rin si Gelly, ngunit hindi na ito tulad ng dati, na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw na. Sumusunod sa bawat kilos nila. Mayroon ng kislap, gaano man kaliit. Gelly! Malumanay na sabi ni Isabel habang nag-aayos ng mga manika. Alam mo, minsan sa buhay, kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon. Minsan kailangan nating mamili kung saan tayo titira. Pinapanood ni Ricardo si Isabel, hindi sigurado kung saan patungo ang usapan. Halimbawa, patuloy ni Isabel, tinitingnan si Gelly ng may pag-unawa. Maaaring may mga pagkakataon na kailangan mong pumili kung kanino ka sasama. Maaaring kay Papa sa isang bahay o marahil sa ibang lugar kasama ang ibang tao. Para na rin sa kapayapaan ng lahat. Sa pagbanggit ng ibang lugar, isang bagay ang nagbago. Isang halos hindi mapapansing panginginig ang dumaan sa katawan ni Gelly. Ang kamay nito na nag-aayos sa buhok ng manika ay biglang huminto. At pagkatapos, dahan-dahan, mas hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Ricardo na nakapatong sa sahig. Hindi ito binitawan ni Gelly. Mas lalo pa nitong hinigpitan na para bang natatakot itong bigla na lang siyang mawala. Napansin ito ni Ricardo, napansin ito ni Isabel. Nagkatinginan sila. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Ang pagiging tahimik ni Gelly ay hindi nangangahulugang wala itong naririnig. Hindi ito nangangahulugang wala itong pakialam. Natatakot ito. Natatakot itong iwan siya. Ang sesyon ay natapos nang may bagong bigat sa puso ni Ricardo. Ang alok ni Marisa, ang pagsuko niya, ay hindi lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pag-abandona. At iyon ang isang bagay na hindi na niya kayang gawin ulit. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ricardo. Ang kasunduan ay nasa kanyang mesa. Naghihintay ng kanyang pirma. Sa Biyernes ng umaga ang deadline. Isang gabi na lang ang natitira.
Pumasok siya sa silid ni Gelly. Gising pa ito, nakatingin sa mga bituin na nakadikit sa kanyang kisame. Humiga siya sa tabi nito, sa ibabaw ng kumot. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ang magiging okay din ang lahat na laging sinasabi ng mga matatanda. Gusto niyang sabihin ang totoo. Anak, simula niya. Ang boses ay garalgal dahil sa emosyon. Si Papa, nagkamali ako. Matagal na panahon akong nagkamali. Tumingin siya sa kisame na para bang kinakausap niya ang Diyos. Masyado akong naging abala sa trabaho, sa pagpapayaman. Akala ko, kapag naibigay ko sa iyo ang lahat, magiging masaya ka. Akala ko sapat na yon. Isang luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Gumulong papunta sa kanyang buhok. Pero hindi pala. Nabigo ako. I failed you, anak. Ang mga salitang iyon ay matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ngayon, sa wakas, malaya na sila. I wasn't there when you needed me the most. Dapat nandun ako para protektahan ka. Patawarin mo si Papa, Gelly. I am so sorry. Hindi na niya napigilan. Ang malakas na imahe ng isang CEO ay gumuho at ang natira ay isang ama na wasak ang puso. Niyakap niya ang kanyang anak at doon, sa dilim ng silid, umiyak siya. Umiyak siya para sa mga nawalang taon. Umiyak siya para sa sakit na dinanas ng kanyang anak. Umiyak siya para sa sarili niyang katangahan. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang pisngi. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang parehong kamay na humawak sa kanya kaninang hapon. Tumingala si Ricardo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Nakatingin sa kanya si Gelly. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Wala na ang takot. Wala na ang blangkong tingin. Ang naroon ay pagmamahal, dalisay at walang kondisyon. At isang boses, isang maliit, nanginginig. At halos hindi marinig na boses. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng napakatagal na panahon. Ang bumulong sa hangin. Papa. Isang salita. Isang salita lang, ngunit para kay Ricardo, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Mas matamis pa sa tunog ng ₱1 billion deal. Mas makapangyarihan pa sa palakpakan ng mga shareholders. Napahinto siya sa pag-iyak, napalitan ng pagkamangha. Tinitigan niya ang kanyang anak, hindi makapaniwala. Anak? Ngumiti si Gelly. Isang maliit, mahiyain, ngunit tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming araw. At inulit niya ito. Mas malinaw ngayon. Papa. Isang tawa na may kasamang luha ang kumawala kay Ricardo. Isang tawa ng purong kagalakan at ginhawa. Niyakap niya muli ang kanyang anak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asang muling nabuhay. Nandito si Papa, anak, bulong niya. Nandito lang si Papa. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot, lahat ng pait ay naglaho. Ang kasunduan sa kanyang mesa ay nawalan ng kapangyarihan. Ang banta ni Marisa ay naging isang hungkag na ingay. Ang kumpanya, ang pera, ang reputasyon, lahat ay naging pangalawa na lang. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa kanyang mga bisig. Ang tanging mahalaga ay ang salitang nagmula sa mga labi nito. Alam na niya ngayon ang gagawin. Hindi siya susuko. Lalaban siya. Ngunit hindi na sa paraan ng paghihiganti. Lalaban siya sa paraan ng isang ama para protektahan ang kanyang anak, hindi ang kanyang yaman. Kinabukasan, habang nag-aayos si Ricardo ng kanyang isusuot, para sa board meeting, pumasok si Gelly sa kanyang silid. May dala itong isang piraso ng papel, isang drawing. Inabot niya ito sa kanya. Kinuha ito ni Ricardo. Sa drawing, may isang malaking, itim, at nakakatakot na halimaw. Ang mukha nito ay malinaw na si Marisa. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Ricardo ay ang isang maliit na detalye sa likod ng halimaw.
Isang maliit na figura ng isang tao, mas maliit pa sa halimaw, na nakayuko at tila umiiyak. Anak, sino to? Tanong ni Ricardo. Itinuturo ang umiiyak na figura. Tumingin si Gelly sa drawing, pagkatapos ay sa kanya. Siya pa rin po. Mahinang sagot nito. Narinig ko po siya dati sa telepono. Umiiyak. May hinahanap siyang baby. Nagkatinginan si Ricardo at si Isabel. Nakararating lang para samahan sila. Isang bagong pag-unawa ang biglang sumilay sa kanilang isipan. Ang galit ni Marisa ay hindi lang purong kasamaan. Ito ay nag-uugat sa isang malalim na sakit. Isang sakit na nakita ng kanyang anak. Isang bagay na nabulag siya dahil sa sarili niyang galit. Hindi nito binago ang katotohanan ng ginawa ni Marisa. Ngunit binigyan nito ng bagong perspektibo ang lahat. May bagong determinasyon sa kanyang puso. Hinalikan ni Ricardo sa noo ang kanyang anak. Salamat anak. I love you. I love you too, Papa. Hawak ang drawing ni Gelly na parang isang sandata at ang pagmamahal ng kanyang anak. Bilang kanyang kalasag, handa na si Ricardo na harapin ang board. Handa na siyang harapin ang kanyang tadhana. Ang boardroom ng De Villa Land ay nasa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagbibigay ng tanawin ng buong Makati skyline. Isang tanawing dati nagbibigay kay Ricardo ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit ngayon ay tila isang paalala ng lahat ng bagay na malapit nang mawala sa kanya. Malamig ang hangin sa loob ng silid. Ang mahabang lamesang yari sa mahogany ay napapalibutan ng mga muka, mga kasosyo, mga kaibigan, at ngayon, mga hukom. Sa kabilang dulo, nakaupo si Marisa, ang muka ay isang perpektong maskara ng kalungkutan at determinasyon. Sa tabi niya, ang pinsan niyang si Javier Reyes na hindi maitago ang nangiting tagumpay sa kanyang mga labi. Nang pumasok si Ricardo, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Walang bumati. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng pag-aakusa. Hindi siya mukhang isang CEO na handang lumaban. Mukha siyang pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Good morning, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Umupo siya sa kanyang upuan sa kabisera ng lamesa. Let's begin. Isa sa mga board member, si Mr. Tan, isang matandang lalaki na kaibigan pa ng kanyang ama, ang nagsimula. Ricardo, I think we all know why we are here. Nakatanggap kami ng isang nakakabahalang petisyon at isang video. I know. Sagot ni Ricardo. Si Marisa na ang nagsalita. Ang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Ayoko sanang umabot sa ganito. Pero bilang isang ina, kailangan kong isipin ang kapakanan ni Gelly. At bilang isang shareholder, kailangan nating isipin ang kapakanan ng kumpanya na nanganganib dahil sa personal na issue ng ating CEO. Naglaro ang kanyang mga salita. Perpekto. Nagpakita siya ng pag-aalala habang idinidiin ang kutsilyo. Inaasahan ng lahat na maglalabas si Ricardo ng mga dokumento. Inaasahan nilang lalaban siya, magde-deny, aatake. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Tama si Marisa sa hisimula niya. At isang alo ng gulat ang dumaan sa buong silid. Maging si Marisa ay nagulat. Tama siya na ang kumpanyang ito ay naapektuhan ng aking mga personal na issue. Naglakad siya palayo sa kanyang upuan, papalapit sa bintanang salamin. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. For years, patuloy niya, ang boses ay malinaw at matatag. I built an empire of buildings. Nagtayo ako ng mga tore na umaabot sa langit. I dedicated my life to it. Akala ko, iyon ang pinakamahalagang bagay. Akala ko, iyon ang magpapatunay na isa akong matagumpay na tao, isang mabuting ama. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa galit, kundi sa pagsisisi. Pero nagkamali ako. Dahil habang nagtatayo ako ng isang imperyo, hindi ko na malayang gumuho na pala ang sarili kong tahanan. For years, I failed as a father. Naging bulag ako. At dahil sa aking pagkabulag, nasaktan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, my daughter. Ito ay isang pag-amin.
Isang pag-amin na hindi nila inaasahan, walang pagtatanggol, walang paninisi. Tanging ang hubad na katotohanan. At para doon, sabi niya, tinitingnan ng bawat isa sa kanila sa mata. Wala akong maibibigay na excuse. I failed, and for that, I am truly sorry. Kung gayon, inaamin mo na hindi ka nakarapat-dapat mamuno. Mabilis na sabat ni Javier na naamoy na ang dugo. Ngumiti si Ricardo, isang malungkot na ngiti. Ang pagiging karapat-dapat na leader ay hindi nasusukat sa hindi pagkakamali. Nasusukat ito sa kung paano mo itinatama ang mga mali mo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang papel. Hindi ito isang legal na dokumento. Hindi ito isang ulat. Ito ay ang drawing ni Gelly. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa para makita ng lahat. Ito, sabi niya, ito ang pinakamahalagang bagay sa akin ngayon. Hindi ang stock prices, hindi ang bagong building project, kundi ang paghilom ng puso ng anak ko. Ikinuwento niya ang tungkol sa drawing. Hindi niya binanggit ang lihim ni Marisa. Hindi niya ito ginamit. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa compassion ng isang batang nakakita ng sakit sa likod ng isang halimaw. Ang anak ko, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay nagawa pa ring makakita ng sakit sa taong nanakit sa kanya. Itinuro niya sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko na. Ang pag-unawa, ang pagpapatawad. Natahimik ang lahat. Maging si Marisa ay hindi makapagsalita. Nakatingin sa drawing ng isang batang umiiyak sa likod ng isang halimaw. Kaya, pagtatapos ni Ricardo, hindi ako lalaban sa petisyong ito para sa posisyon. Hindi ako kakapit sa kapangyarihan dahil natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa titulong CEO. Bumalik siya sa kanyang upuan. Tumingin siya ng diretso kay Marisa. I am officially tendering my resignation as CEO of the Villaland, effective immediately. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. Si Marisa at Javier ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang tagumpay. Nanalo sila. Ganoon na lang kadali. However, dagdag ni Ricardo, at ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bigat at autoridad na matagal nang hindi naririnig. I will not be selling my shares. Mananatili akong may-ari. At gagamitin ko ang lahat ng oras ko ngayon hindi bilang CEO, kundi bilang ama. Para siguraduhin ang pundasyon ng aking pamilya ay muling maging matatag. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang usapan para sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, ang buong silid ay nanatiling tahimik, tuliro sa nangyari. Natalo siya, ngunit bakit parang siya ang panalo? Nang akmang bubuksan na niya ang pinto, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Wait! Si Mr. Tan, ang matandang kaibigan ng kanyang ama. Tumayo ito. I don't accept your resignation, sabi nito. At pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula itong pumalakpak. Isang mabagal, sinserong palakpak, nagkatinginan ng ibang board members. At pagkatapos, isa pa ang tumayo at pumalakpak. At isa pa, ang plano ni Marisa, na akala niya'y perpekto, ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang palakpakan sa boardroom ay hindi nagligtas sa posisyon ni Ricardo. Sa huli, natuloy pa rin ang botohan. Nahati ang board, ngunit sapat ang bilang ng mga pumanig kay Marisa para matuloy ang kanyang pagbaba sa pwesto. Si Javier Reyes ang itinalagang interim CEO. Sa papel, panalo si Marisa. Ngunit sa paglabas ni Ricardo sa gusaling iyon, hindi pakiramdam ng pagkatalo ang dala niya, kundi pakiramdam ng kalayaan. Para siyang isang taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng corporate world ay napalitan ng katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng takot. Ito ay isang payapang katahimikan ng paghilom. Ang De Villa Land ay naging De Villa Home. Ang mga araw ni Ricardo ay hindi na napupuno ng mga board meeting at financial reports. Napalitan ito ng paghahanda ng almusal para kay Gelly, pagbabasa ng mga fairy tales sa hapon,
at pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Sa unang pagkakataon, natutunan niya ang mga paboritong kulay ng kanyang anak, dilaw at asul. Ang paborito nitong hayop, kuneho. At ang paraan ng pagkunot ng ilong nito kapag natutuwa. Mga simpleng bagay na napalampas niya sa loob ng 8 taon. Si Gelly, sa kabilang banda, ay unti-unting namumukadkad. Nagsimula na siyang magsalita ng mas madalas, hindi na lang isang salita, kundi buong pangungusap na. Ang kanyang mga tawa ay nagsimulang muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng mansyon. Tinataboy ang mga multo ng nakaraan. Isang hapon, habang nagpipinta sila sa hardin, kinausap siya ni Isabel, na regular pa ring dumadalaw para kumustahin sila. "You did the right thing, Cardo," sabi ni Belle, habang pinapanood si Gelly, na masayang nagpipinta ng isang malaking bahaghari. "I lost my company, Belle." Mapait na sagot ni Ricardo, kahit alam niyang tama ang kaibigan. "You lost a company, but you gained a daughter?" Matalinong sagot ni Isabel. "Tell me, which one is more valuable?" Walang naisagot si Ricardo. Alam niya ang sagot. Sa kanilang mga sesyon, unti-unting nagkwento si Gelly kay Isabel tungkol sa mga nangyari. Ngunit ang isang bagay na laging iniiwasan nitong pag-usapan ay ang drawing. Ang drawing ng halimaw at ng batang umiiyak hanggang isang araw. "Tita Belle," sabi ni Gelly, habang naglalaro sila ng clay. "Si Tita Marisa po, masama po ba siyang tao?" Ang tanong ng isang bata. Simple, ngunit napakakomplikado. Tumingin si Isabel kay Gelly nang may pag-unawa. "Ang mga taong nakakasakit, Gelly, ay madalas sila rin yung mga nasasaktan sa loob. Hindi tama ang ginawa niya sa'yo, pero hindi ibig sabihin noon na wala na siyang kabutihan sa puso niya. Minsan, natatabunan lang yon ng malaking sakit. At doon, sa wakas, ikinuwento ni Gelly ang kanyang naalala. "Narinig ko po siya noon sa telepono, sa may library." Mahinang sabi nito. "Akala niya tulog na ako. Umiiyak po siya. Sabi niya, 'Anak, miss na miss ka na ni Mama. Patawarin mo si Mama.'" Habang ikinukwento ito ni Gelly, nakikinig si Ricardo mula sa di kalayuan. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Naalala niya ang report ng private investigator. Ang batang lalaki sa probinsya, ang batang iniwan. Noon niya lubusang naunawaan. Ang galit ni Marisa kay Gelly ay hindi lang dahil sa selos. Ito ay dahil sa tuwing tinitingnan ni Marisa si Gelly, isang batang mayaman, inaalagaan, at minamahal kahit sa paraang kulang. Nakikita niya ang multo ng anak na tinalikuran niya. Ang bawat laruan na ibinibigay ni Ricardo kay Gelly ay isang paalala ng buhay na ipinagkait niya sa sarili niyang anak. Ang kalupitan ay ipinanganak mula sa isang basag na puso. Hindi nito binibigyang katwiran ng kanyang mga ginawa, ngunit nagbigay ito ng paliwanag. At sa paliwanag na yon, nakahanap si Ricardo ng isang espasyo para sa isang bagay na mas malalim pa sa galit, awa. Samantala, ang balita tungkol kay Marisa ay unti-unting kumalat sa kanilang social circle. Matapos ang board meeting, ang mga miyembrong pumanig sa kanya ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang kwento ng isang ama na handang isuko ang lahat para sa kanyang anak ay mas malakas pala kaysa sa kwento ng isang asawang biktima. Ang plano ni Javier Reyes na baguhin ang kumpanya ay hindi naging matagumpay. Wala siyang karisma at vision ni Ricardo. Ang De Villa Land ay nagsimulang mawalan ng direksyon. Si Marisa, na inaasahang magiging reyna ng kanilang mundo, ay biglang naging isang parya. Iniwasan siya ng mga dati niyang kaibigan. Ang kanyang tagumpay ay naging isang hungkag na tropeo. Nawala sa kanya ang lahat ng taong nagpahalaga sa kanya, kapalit ng isang kumpanyang hindi naman niya alam kung paano patakbuhin. Isang gabi, habang naghahanda na sila para matulog, tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng isang mahinang paghikpi. "Hello? Who's this?" Ulit ni Ricardo. At isang boses ang sumagot.
Isang boses na halos hindi na niya makilala. Basag, desperado, walang-wala na sa dating kumpiyansa. Ricardo, si Marisa. It's Marisa. Pakiusap, sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang malaking pagsisikap. I need to see Jelly, just once, to say I'm sorry. Ang pakiusap ni Marisa ay nag-iwan ng mabigat na desisyon sa mga kamay ni Ricardo. Ang isang bahagi niya ay gustong ibaba ang telepono at tuluyan ng isara ang kabanatang iyon ng kanilang buhay. Ngunit ang Ricardo, ngayon, ay hindi na ang Ricardo ng dati. Tumingin siya sa natutulog na si Gelly, ang anghel na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng lakas. Pag-iisipan ko, sabi niya sa telepono, bago ito ibaba. Kinabukasan, kinausap niya si Gelly, hindi bilang isang bata na kailangang protektahan, kundi bilang isang taong may sariling damdamin at karapatang magdesisyon. Anak, sabi niya habang nakaupo sila sa hardin, tumawag si Tita Marisa mo. Gusto ka raw niyang makita. Gusto niyang humingi ng tawad. Tinitigan ni Ricardo ang kanyang anak. Hinahanap ang anumang senyales ng takot o pag-aalinlangan, ngunit wala. Ang mga mata ni Gelly ay kalmado. Tumingin ito sa mga bulaklak na kanilang itinanim. Pagkatapos ay tumingin pabalik sa kanya. Okay lang po, Papa. Sagot nito. Hindi nagtanong si Ricardo kung bakit. Hindi niya kinwestiyon. Nagtiwala siya sa katatagan ng kanyang anak. Nagtiwala siya sa proseso ng kanilang paghilom. Ang pagkikita ay itinakda sa isang neutral na lugar. Isang tahimik na parke sa Makati, malayo sa mga matang mapanghusga. Dumating sila ni Gelly, kasama si Isabel, para magbigay ng suporta. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Maya-maya, isang babae ang dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Payat, maputla. Ang mga mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng bestida. Ang aroganteng tindig ay wala na. Ang babaeng nasa harapan nila ay isang anino na lang ng dating Marisa Reyes de Villa. Huminto ito ilang talampakan ang layo mula sa kanila na tila hindi sigurado kung paano lalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Gelly. Gelly, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ako ito. Si Tita Marisa mo. Hindi gumalaw si Gelly. Tinitigan lang niya ito. Dahan-dahang lumuhod si Marisa sa damuhan. Ipinantay ang kanyang sarili sa bata. At doon, sa harap ng lahat, ang maskara na matagal niyang isinuot ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na huwad, kundi tunay at puno ng sakit. Patawarin mo ako, Gelly, sabi niya. Ang boses ay basag na. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Walang excuse sa ginawa ko. Naging masama ako. At habang buhay ko yung pagsisisihan. I'm so sorry, anak. I'm so sorry. Ang huling salitang anak ay puno ng isang pagnanasa at sakit na ngayon lang narinig ni Ricardo. Walang nagsalita. Tanging ang ihip ng hangin at ang malayong tunog ng mga sasakyan ang maririnig. Inaasahan ni Ricardo na tatakbo si Gelly palayo o magtatago sa likod niya o iiyak. Ngunit ang ginawa ni Gelly ay isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Dahan-dahan, bumitaw ito sa pagkakahawak sa kamay ni Ricardo. Naglakad ito palapit kay Marisa. Mula sa kanyang maliit na bulsa, may kinuha ito. Isang maliit na bulaklak na papel, isa sa mga ginawa nila ni Ricardo noong isang araw. Kulay dilaw at asul. Iniabot niya ito kay Marisa. Tumingala si Marisa, ang muka ay basang-basa ng luha. Nagtataka. Hindi nagsalita si Gelly, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Hindi ito isang buong pagpapatawad, hindi ganoon kadali. Ngunit ito ay isang pag-unawa, isang pagkilala sa sakit na nakita niya sa likod ng halimaw. Isang maliit na alay ng habag. Nanginginig na kinuha ni Marisa ang bulaklak na papel. Hinawakan ito na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Salamat! Bulong niya. Salamat! Tumayo siya. Tumingin kay Ricardo. Isang tingin na puno ng pasasalamat at kahihiyan bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo.
Dala-dala ang maliit na bulaklak. Marahil, iyon ang unang hakbang sa kanyang sariling mahabang paglalakbay ng paghilom at paghahanap. Habang pinapanood nilang maglakad palayo si Marisa, naintindihan ni Ricardo ang lahat. Ang tunay na hustisya ay hindi ang pagbagsak ni Marisa. Hindi ito ang pagbawi niya sa kumpanya. Ang tunay na hustisya ay ang eksenang ito. Ang pagbabalik ng pakiramdam ng kaligtasan sa kanyang anak. Ang pagbabalik ng kakayahan nitong magpakita ng kabutihan kahit sa taong nanakit dito. Ilang buwan nang lumipas. Sa huli, si Ricardo ay hiniling ng board na bumalik bilang CEO, ngunit sa ibang kondisyon na. Bawas na ang kanyang oras sa trabaho, mas marami na siyang oras para sa kanyang pamilya. Ang huling eksena ay hindi sa isang boardroom o sa isang marangyang mansyon. Ito ay sa isang simpleng dalampasigan. Takip silim. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel at lila. Magkahawak kamay na naglalakad sina Ricardo at Gelly sa dalampasigan. Ang mga paa nila ay hinahalikan ng dahan-dahang pag-alon ng dagat. Papa, sabi ni Gelly, ang boses ay masaya at malinaw. Tingnan mo po ang ganda ng araw. Tumingin si Ricardo sa papalubog na araw at pagkatapos ay sa kanyang anak. Oo, anak. Napakaganda. Para sa kanya, hindi lang iyon isang paglubog ng araw. Ito ay isang pangako. Ang pangako ng isang bagong umaga. I love you, anak, bulong ni Ricardo. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ngumiti si Gelly, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. I love you too, Papa. At sa paglakad nila patungo sa bagong umaga, alam ni Ricardo na sa wakas, tunay na, nakauwi na siya.